Magandang araw, mga tropa ko sa YouTube. Ito si Ces, mga tropa. So, ngayong araw na to, gusto ko pong i-share at ibahagi sa inyo kung paano maging isang independent. So, ako po ay namumuhay mag-isa, malayo sa pamilya. So, mga ilang years na din po. So, nag-work ako dito sa Manila when I was 21 years old. So, ilang taon na din po ako dito. So, mahigit 6 years na din po ako dito sa Maynila. So, masasabi ko po na sobrang hirap maging isang independent, pero kinaya ko po. Dahil ang pagiging isang independent, dito po masusubukan ang inyong tatag, kung gaano kakalakas, kung gaano ka kapursige na ipaglaban ang lahat ng gusto mo, kung ano yung gusto mong marating. So, dito ko natutunan maging isang malakas at matibay. So, pero, ang kinakapitan ko niyan is si God. Huwag nating kalimutan ilang taon na dinanas ko, nakaramdam din po ako ng sobrang lungkot, lalong-lalo na kasi walang mag-aalaga sa'yo, walang kasama mo. So, kahit paano, sila yung pinaguhugutan ko din ng lakas. Kinaya ko lahat ng problema, kung paano yung anong gagawin ko sa trabaho, paano ko magsisimula maghanap ng trabaho. One time, ay nung una pa lang ako dito sa Maynila, naghahanap ako ng trabaho. Na-experience ko ng ilang beses na akong naliligaw kasi hindi ko kabisado yung pupuntahan ko. E di, bumalik na naman ako. So, ilang araw din akong ganun. Pero, kinaya ko naman mag-isa. Kinaya ko naman kung tumayo sa sarili ko. May mga time din na sobra talagang lungkot ko kasi ang hirap mag-adjust. Ang hirap talaga. At saka, tumatak din kasi yung sa isip ko. May mga tao kasing nagda-down sa akin noon. Ang masakit is kamag-anak pa. So, parang naging challenge yun sa akin. So, sa inyong mga guys, lalo na kung nakaranas kayo ng pagda-down, yung parang dinadown kayo ng mga tao, lalong-lalo na yung mga malapit sa inyo. Huwag niyong hayaang yun yung ikakasira ng buhay niyo. Gawin yung isang lesson para ma-achieve yung mga pangarap niyo. So guys, sa panahon na ngayon, di ba ngayon pandemic, eto na naman. So madami ngayon ang mga kababayan natin na homesick. So masasabi kong walang-wala yan sa mga pinagdaanan ko sa ilang years kasi mag-isa na po akong namumuhay. Although nandyan naman yung mga mahal ko, nakakausap ko naman. Pero laging yung tatandaan na
nandyan lang si God. Ang gawin po natin is yung may mga bagay na nakakapagpagaan, yung mga bagay na nakakapagpagaan sa inyo, yun yung mga isipin nyo. Yung mga bagay na nagpapasaya sa inyo, yun yung mga gawin nyo. At yung mga bagay na nandyan pa yung mga pamilya nyo, kahit malayo sila, lagi pa din silang nagpapaalala. So, dun kayo kumapit at dun kayo kukuha ng lakas yung sa mga nagmamahal sa inyo, yung mga friends nyo. Although sa akin kasi hindi ako pala kaibigan, so ang lagi ko lang pong ginagawa is bahay, trabaho, ganun lang po lagi yung daily routine ko. Kasi meron man akong ilang friends, pero hindi kasi ako palalabas. Hindi, yung culture ko po kasi is bahay lang talaga. Ayoko yung magulo. Ako kasi is meron pong pagka-introvert minsan. Introvert, opo. Nakikihalubilo naman ako, pero hindi yung tulad ng iba na, sige, punta dito, pasyal doon, inom doon, barkada dito, barkada dyan. Hindi po ako ganun. Kaya, ang ginagawa ko lang po is, pag dito na sa bahay, kung naboboard man ako, ang madalas kong gawin is kumakanta, o kaya magluluto ng gusto kong lutuin, o kaya kakausapin ko yung si someone kung hindi siya busy. Yun lang. Tapos kakausapin ko ang pamilya ko kung hindi sila busy. Ganun madalas yung ginagawa ko. O kaya naman, ayun, kumakanta mag-isa. Yun kasi yung passion ko, kumakanta eh. Kaya dun na lang din po ako nagpo-focus. Minsan, ginagawa ko na lang po yung mga bagay na nagpapasaya sa akin. So, may time din po na feeling ko na di-depress ako. Yung feeling ko walang nakakaintindi sa akin. So, naranasan ko din po kasi yung magkasakit mag-isa. Yan po ako feeling ko na depress ako. Kasi that time, kasi mag-isa lang ako, walang magbabantay sa akin, isip ko nun. Kasi nun, na-diagnose po ako ng pneumonia. Nagpa-check up ako noon kasi sobrang sakit po ng likod ko. Yan po. Mag-isa lang po ako, wala talagang magbabantay sa akin. Hindi ko alam yung gagawin ko. So, dyan po ako, feeling ko, na-depress ako. Pero, nung napag-isip-isip ko na hindi pa naman huli ang lahat, kaya pa namang gamutin. So, ang ginawa ko, nag-pray lang ako, tapos sinunod ko lang po yung mga bagay na advice ng doktor. So, nag-medicate po ako. Yan. So, pagkatapos nun, yun, naging okay din po ako sa pamamagitan po ng pagdadasal at mga taong malapit po sa akin. At tuwing nagkakasakit lang naman ako, nagkakaroon ng depression, pero hindi naman talaga na-depress. Yun talagang naiisip mo lang talaga na sana ganun talaga eh. Ganun talaga ang buhay. Kung gusto mo maging isang independent at maging gusto mo talagang may marating sa buhay, huwag kang matakot na harapin ang lahat ng mga problema. Kasi walang problema na hindi naaayos. Walang problema na binigay ng Diyos na hindi maaayos. Kaya tiwala lang po sa sarili. So,
hanggat may buhay, may pag-asa. Yun po. Kaya mga katropa, sana nakapagbigay po ako ng aral sa inyo kung paano maging isang independent. Huwag kakalimutan na nandyan lagi si God, nagagabay sa inyo, at lagi niyong isipin ang mga bagay-bagay na nagpapasaya sa inyo, na nandyan pa yung mga pamilya niyo, kahit malayo sila. Nandyan pa din sila. So, kumapit lang po kayo. At wag niyong hayaan na wag niyong hayaan na ma-depress kayo sa mga problema nyo. So, lagi lang po kayong mag-pray, lagi lang panalangin lang po ang kailangan natin. At yan pong nagbibigay sa atin ng enlightenment, ang panalangin. So, salamat po guys. Sana nagustuhan niyo po tong aking buhay ng isang independent.